Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Ako si Lyndon. 24 years old na masasabi kong isang introvert. Simple lang kasi ang buhay ko. Pagkatapos sa trabaho, uuwi sa bahay at itutulog na lang ang natitira kong oras sa buong araw. Oo, wala akong nightlife kasi mas gusto kong matulog kaysa gumala. Pero hindi naman ako totally walang inaasikaso. May girlfriend ako na halos sinasabi ng mga kakilala ko na naka-jackpot daw ako. Pero ang totoo, sa loob-loob ko, may tanong ako na matagal ko nang hindi mahanapan ng sagot. Nag-iba ang takbo ng buhay ko nang biglang bumalik si Dayo, ang best friend ko sa kinalakihan kong probinsya. Kababata ko siya, halos sabay kaming lumaki. Matagal din kaming hindi nagkita simula nang lumabas kami ng Maynila dahil sa trabaho ng tatay ko. Si Dayo ay 25 anyos na noon. Matangkad pa rin sa akin. Moreno. Kapansin-pansin na matikas ang katawan niya ngayon na halatang sanay sa gawaing pisikal. Wala siyang matutuluyan sa Maynila kaya inalok ko siyang tumuloy muna sa bahay namin habang naghahanap ng mauupahan. Kilala naman kasi siya ng pamilya ko kaya walang naging problema sa kanila. Ang kaso nga lang ay since limited ang kwarto sa bahay, sinabi ni mama na kung pwede, dun muna siya sumama sa kwarto ko, which is okay lang naman sa akin. Nung una'y masaya lang akong kasama siya ulit para kami bumalik sa dati naming samahan, kwentuhan, tawanan at kulitan. Pero habang tumatagal, napapansin kong iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Parang gusto ko lagi siyang nandyan sa tabi ko. Parang kulang ang araw kapag hindi ko siya nakikita. Pero habang tumatagal siya sa bahay namin, parang unti-unti akong hinihila sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, kapag nandyan lang si Dayo malapit lang sa akin, parang magandang nagiging araw ko. Pero habang mas lumalalim ang pagtira niya sa bahay, mas naging komplikado ang nararamdaman ko. Isang gabi Sabado yon, maulan. Walang parents ko. Umuwi ng probinsya para dumalo sa kasal ng pinsan ko. Kami lang ni Dayo ang naiwan sa bahay. Niyaya ko siyang uminom ng ilang bote. Ang sabi ko pa, pampantok lang. Nakaupo lang kami sa sala noon. May tig-isa kaming bote ng beer at ilang chips na pulutan. Tuloy-tuloy ang kwentuhan namin tungkol sa buhay namin nung high school kami, sa mga ex namin na may konting kalokohan, sa mga taong naging kabarkada namin, na kung ano na ba ang nangyari sa kanila. Sobrang saya na para bang walang ibang mundo sa labas ng apat na sulok ng sala namin. Nang makaapat na bote na kami, medyo tipsy na ako. Ramdam ko rin sa kilos ni Dayo na tinatamaan na rin siya. Tahimik lang siya. Sumandal sa sofa at nakatingin lang sa kisame. Ako naman ay nakasandal na sa kabilang gilid ng sofa. Pinagmamasdan ko lang siya. Sa mga oras na yon, parang nawala ang ingay ng mga patak ng ulan sa bubong ng bahay. Ang naririnig ko lang, yung tibok ng dibdib ko na parang ayaw tumigil sa kaba. Ang tagal kong nakatingin sa kanya. Amoy ko pa rin ang pabango niya, yung palagi niyang gamit mula pa noon pa. Yung tipong kahit nakapikit ako, alam kong siya yon. Hinayaan kong sarili kong lapitan siya. Nakahiga na siya sa sofa. Medyo nakatagilid at nakaharap sa akin ang mukha niya na parang hinihila na ng antok. Napalunok ako. Parang may nagtutulak sa akin na hawakan siya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Pero sa sandaling yon, wala akong pinakinggan, kundi ang bugso ng damdamin ko. Hinawakan ko ang braso niya at dahan-dahang hinaplos ito. Wala siyang respond.
Pinakiramdaman ko kung magigising siya o magre-react sa ginagawa ko. Hindi siya kumilos, kaya mas lumapit pa ako. Idinikit ko ang mukha ko sa pisngi niya hanggang sa hindi ko na mapigilan na idinikit ko pa iyon. Mainit ang hininga ko. Nanginginig ang dibdib ko. Tapos bigla siyang dumilat. Bumangon siya ng mabilis. Para siyang naalimpungatan. Tiningnan niya ako na parang hindi niya naiintindihan ang nangyari. At bago pa ako makapagsalita, bigla niya akong itinulak ng malakas. Hindi ko na siya nasundan nang mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay. Walang kahit isang salitang sinabi sa ginawa kong aksyon. Hindi kagad ako nakagalaw sa kinalalagyan ko. Nakaupo lang ako sa sahig dahil sa malakas na pagkakatulak niya sa akin. Ramdam ko pa yung sakit na pagkakabagsak ko sa sahig. Pero mas masakit sa akin yung tanong sa isip ko. Ano ba ang ginawa ko? Ano ba ang pumasok sa isip ko at ginawa ko yon? Anong klaseng tao ako? Pinagkatiwalaan ako ni Dayo, tapos pagtatangkan ko siya ng ganon. Tumuloy siya sa bahay namin dahil may tiwala siya sa akin, dahil pamilya na ang tingin niya sa amin. At sinira ko yung lahat sa isang gabing hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ako makatulog buong gabi. Sobra akong nahihiya sa ginawa ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili ko. Sa kung paanong sa tagal ng pagkakaibigan namin, sa halip na protektahan ko siya, ginawa ko pa yung bagay na yun sa kanya. Inumaga na ako na nakaupo lang sa sala. Hinihintay ko siya, pero hindi siya bumalik para kausapin ako. Bumalik lang siya ng mga bandang tanghali. Diretso lang sa kwarto. Nag-impake siya na hindi man lang ako kinausap. Tinanong ko siya kung aalis na ba siya. Ang sabi niya lang ay, "May nahanap na akong lilipatan. Naiiya na rin ako sa pamilya niyo. Pakisabi na rin kay tita at kay tito, maraming salamat ah. Alis na ako." Yun lang at wala na siyang sinabi pang iba. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula ng kahit anong paliwanag. Kaya hinayaan ko na lang siya mag-impake. Lumabas. At tuluyang umalis ng bahay. Gabi-gabi kong iniisip kung ano pa talaga ako. Bakit ko nagawa yun sa kanya? Lalaki siya. Kaibigan ko pa at pamilya na halos. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko? Bakit ganun ang katawan ko nung gabing iyon? Hindi ko naintindihan nung una. Kaya ang tanging ginawa ko na lang ay manahimik. Tanggapin kung ano man ang mga magiging consequences ng ginawa ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung malakas na pagkakatulak sa akin ni Dayo. Hindi yung literal na sakit ng pagkakabagsak ko sa sahig. Ang mas masakit ay yung hindi mo alam kung galit ba siya, kung napatawad ka na ba niya, o kung gusto pa niyang magkausap kayo. Yung tipong kahit gusto mong humingi ng tawad, wala ka ng paraan para maiparating yun sa kanya. Isang gabi habang nakaupo ako sa harap ng laptop, nagbukas ako ng Facebook. Chinek ko lang kung active siya. Nakita kong online siya. Nag-type ako ng mahaba-habang mensahe. Humingi ako ng tawad sa kanya. Ipinaliwanag ko ang nararamdaman ko kahit hindi ko rin lubos na naintindihan niyon. Tapos nagdalawang isip pa akong isend niyon. Pero sa bandang huli, klinik ko rin yung send. Hindi siya nag-reply pero nag-send siya. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng guilt. Pero kinaumagahan paggising ko, may dumating na text mula sa unknown number. Hindi na ako nagtanong kung sino ba yon. Alam kong siya yon. Si Dayo yon. At ang sabi lang niya, "Huwag ka mag-alala. Wala akong pagsasabihan ng ginawa mo sa akin. Kung yun ang gusto mong linawin kaya gusto mo ako makausap. Gagawin ko yun bilang pasasalamat sa mga tulong mo. At syempre respeto na rin sa mga pinagsamahan natin, pati na rin sa mga magulang mo. Pero please lang, tigilan mo na ako. Huwag mo na akong message. Huwag mo na akong kontakin pa." Masakit sa part ko na mabasa ang message na yun mula sa kanya. Natigilan ko na siya. Hiyang-hiya ako sa ginawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad.
Matapos kong basahin yon, binura ko kagad. Baka kasi may makabasa pa. Mas lumaki pa ang problema namin. Hindi ko na siya nireplyan pa. Para saan pa kung re-replyan ko, diba? Para idiin pa niya na ayaw niya na ako makita pa kahit kailan. Lumipas pa ang mga linggo. Pero parang nanatiling nakapakong utak ko sa isang eksenang paulit-ulit sa isipan ko ng gabing iyon. Kung kaya ko lang bumalik sa oras na iyon, gagawin ko para pigilan ang sarili ko. Kahit pa nakatanggap na ako sa kanya ng ultimatum na text, maraming beses ko pa rin tinangka siyang puntahan, kausapin sa personal. Pero bawat lakad ko papunta sa kanya, nauwi sa pagtalikod ko at paglalakad paalis. Wala akong lakas ng loob para harapin ang pagkakamali ko sa kanya. At kung darating man ang araw na mapapatawad ako ni Dayo, maraming salamat. At kung hindi na talaga darating yon, ayos lang naman sa akin. Ang mahalaga, sana masaya na siya. Sana may lugar na siyang matatawag na tahanan. At sana, hindi na maulit sa kanya yung tulad ng ginawa ko. Hanggang dito na lang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Lyndon. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po natin gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.